Okay, ito po yung proposed road papunta po doon sa property. Ano po, binibidyohan ko lang po muna yung sa gagawing or sa barangay road na nakapropose dito sa area. Hello everyone! Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, bago po ako mag-umpisa ng vlog, muli po akong babati sa inyong lahat. Happy New Year po sa ating lahat. Sana po ay maging masagana po ang buong taon ng 2026 para po sa atin. And more client po ang Quezon Province Realty TV sana ngayong 2026. Ano po? Okay po, andito na naman po ako ngayon sa isang barangay dito po sa Tagkawayan, Quezon. Meron na naman po akong i-locate or iba-vlog na isang property. Siya naman po ay dalawang titulo. Yung isa po ay 3 hectares. Then yung isa naman po ay 2.8 hectares. Then parehas po yung pinagbibili. Magkakapatid po sila. Kasama ko po ngayon yung kapatid po nung nagbebenta po mismo. Ano po? Then mula po doon sa Provincial Road hanggang dito po sa aking tayong to, nasa 2 kilometers po mahigit ang layo niya. Then yan, tututukan po yan ng aking camera. Yan po yung proposed road papunta po dito sa tayukong to. Then yung property po na bali 5.8 hectares ay meron po siyang right of way. Sa ngayon po ay lalakarin ko po muna yung right of way. Titingnan ko po kung ilang minuto po ang lakad. Ano po? Then yung about naman po sa mga dadaanan, eto po, meron po akong nakausap dito sa pinakang bungad. Wala naman daw po sa kanyang problema. Yun nga po kasi pabor nga po sa isang may-ari ang magkaroon po ng kalsada sa kanyang property. Ano ko po? Okay po, tara po at papasukin natin ang 5.8 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay, yan po ang babagtasin natin. Papunta po doon sa property. Ano po? Siya nga po pala, ang title po ng area na to is CLOA title. Matured CLOA title po. Murang-mura po siya. Okay po, tatawarin po natin ito. Meron pong maliit na palayan na ating tatawirin. Ilang hakbang lang naman po siya. Ano po? Then ayan, ito pong yung dinadaanan po nilang yan, medyo po siya pa bundok. Ano po, kaya po yan, doon po sa gagawa ng kalsada, siya po ay susudsurin, papatagin. Yung pong lupa niya na manggagaling dyan, pwede pong itabon dito sa may palayan na to. Yung pong may-ari nitong may palayan na to ay, yun nga po sabi niya kanina, wala pong problema about po sa daan. Okay, madulas na naman ang daan. Dito na naman masusukat ang aking mga tuhod na paakyat na to. Ayan, ito po ang buhay ng mga ahente. Kahit umuulan, kailangan po nating maghanap buhay. Kailangan nating mag-vlog. Okay po, ayan, natansya ko na po yung kalsada na dadaanan mula po doon sa may proposed road. Ano po, nasa 80 to 90 meters po ang layo niya. Yun lang po ang tatawirin niya, yung maliit na palayan na yon. Then meron po dito pabundok. Siya po ay pipisunin lang. Ano bang tawag doon? Pison ba yon? Yung papatagin? Magigibain po itong anong to para po sa right of way. Then yung pong lupa na to, pwede po nating itambak doon sa may palayan na yon. Okay po, tara po at pupuntahan na po natin ang 5.8 hectares. Okay, yan pong mga kasama kong yan, dyan po ang start ng property. Noon pong 5.8. Hindi po ako magkakamali ng vlog kong to kasi ang kasama ko po mismo ay yung may-ari po or yung kapatid po nung pinakang may-ari. Siya po yung
mamahala ng pagbibenta. Sorry po, hingal na. Wala nang practice. Whew. Ang ganda rin. O ba? Overlooking. Okay po, yan po. Yung natututukan po yan ng aking camera, yan po yung dinaanan ko po. Ano po? Ito na po ang 5.8 hectares. Ayan. Makikita po natin ang kabundukan. Ayan, nandiyan sa palibot niya. Then, masasabi ko po sa inyo, kakaunti na lang po talaga ang nyog. Halos wala pong tanim itong areang to. Okay. Mag-aapak muna ako at baka ako'y madulas. Dito muna ako. Ayan. Wala po akong nakikita pang fruit bearings dito sa bungad. Ang kagandahan po nito kasi buhay po ang nasa titulo. Ano po, matured CLOA title po ito. Ayan. Napakaganda po dito sa may pinag-umpisahanan ko. Doon po magandang magbahay at saka po dito oh. Ayan. Dito po sa side na to. Ayan. Ito po ang magandang magbahay dito. Ayan, kita po ang kabundukan oh. Ayan. Hindi ko pa po magamit yung drone ko na niregalo sa akin ni Tito Dan. Tito Dan, thank you po. Maraming salamat po sa regalo mo sa aking drone. Hindi ko pa po ngayon mapalipad kasi medyo po umuulan talaga. Nagpilit lang po talaga akong mag-vlog ngayon para po makapag-upload ako sa YouTube. Ayan po, ito po yung 5.8 hectares. Sabi ko nga po sa inyo, pangilan-ngilan na lang po ang nyog. Halos wala po talaga siyang tanim. Dito po sa kabilang side na to, ay medyo po siya patalibis. Eto, makikita naman po natin pag yan ay nalinisan. Ano po? Medyo po siya patalibis dyan. Yan yung side na yan. Then, eto naman pong side na dito. Ayan po, medyo rin po siya nagpatalibis ng konti. Konting-konti lang naman po. Ano po? Ayan po, dito po sa bansa side na to ay medyo rin po tumalibis siya. Ano po? Ayan. Ayan po ang property. Malaki po ang 5.8 hectares. Ano po? Kaya po mahihirapan po ako nito na puntahan or na ikutin yung kalawakan ng 5.8 hectares kasi po talaga ayan umuulan po siya or umaambon po siya. Medyo po talaga ito ay pinaglaanan ko po talaga ng araw ngayon kahit po ganito ang panahon kasi gusto ko pong ma-vlog to. Ayan, ito pong property na to ay sigurado po ako na 5.8 hectares lang siya. Then kasi nga po sabi ko nga po sa inyo kanina kasama ko po mismo yung kapatid nung nagbebenta mismo. Ano po? Okay po, pupuntahan po natin yung sapa. Ano po ba yung tatay, sapa o ilog? Ito po ay patalibis po itong nilalakaran namin na to. Gusto ko po talagang makita yung source of water dito. Ayan po yung property. Makikita ko lang po talaga dito na kahoy. Ayan mga batino. Wala na pong iba. Then ayan. Medyo po talaga siya masukal. Ayan. Sabi po ng matatanda sa amin dito sa Quezon, basta't merong ganyang tibig, ang tubig po ay maganda. Or meron pong bukal dito sa loob mismo ng property. Totoo naman po talaga yun. Kumbaga po, maghukay ka lang po ng balon dito sa katabi ng tibig na yan, meron na po agad siyang bukal. Ayan, buwis-buhay na naman po ang Geraldine kasi madamo para po makita lang natin ang source of water ng area. Ayan po siya. Nandun na po yung aking mga kasama. Madulas pa ang aking tsinelas. Diyos ko po.
Ayan po, dahilig po talaga yung area. Doon po sa taas magandang magtayo ng bahay. Ayan po siya. Talagang halos clearing po ang property. Wala po ako nakikitang mga nyug dito sa part na to. Okay, pero po dito po sa part naman na to, yung nilalakaran nila kuya, nila tatay, ay pantayin na po siya. Ayan, nandun po yung overlooking, yung po yung pinanggalingan ko kanina, yung side na yan. Andito po ako ngayon sa baba. Okay. Ayan, pantayin po itong side na to. Ito pong nilalakaran ko. Ano po? Ayan. Ito pa rin po yung area pa rin po ito. Papaganyan pa rin po siya. Ayan, medyo po nag-slant lang po ng konting-konti lang naman po. Then yung pinakang ano nga po niya, pinakang overlooking niya po ay yung pinanggalingan ko. Yung pong side na yon. Ano po? Yung pinag-umpisahanan ko kanina. Ayan. Ito na po ang sapa. Ayan po siya, oh. Okay po, ito po yung sapa na nandito po mismo sa loob ng property. Ayan po yung area pa. Kasama pa rin po yan doon sa 5.8 hectares. Then, ayan. Diretso po yan doon. Ayan po siya, oh. Aray, ano ba yun? Ayan po, oh. Then, ito po pa rin ang area. Yung about nga po pala sa electricity, meron po tayong mapagkukuhanan ng kuryente. Kasi naalala ko na po, yung isa po sa magkakapatid, yung pong kasama ko ngayon na kapatid po ng may-ari nitong property na to na binablog ko. Nablog ko na po siya dati. Yung pong nasa bungad, yun po ay 3 hectares din yung sa kanya. Doon po sa kanyang area ay meron po talaga dong source of electricity. Kaya makakakuha po tayo ng kuryente doon sa may kanyang yon dahil malapit na lang naman po. Ito ng property na to. Yun po kaninang nasa 80 meters to 90 meters na right of way, yun lang po. Then konting lakad po, yun na po yung property ng isang kapatid yung kasama ko po ngayon. Ayan. Pero ito pong binablog kong tong property or area, ito po ay sa dalawa niya rin pong kapatid. Okay. Ayan. Ito po ay kasama pa rin sa 5.8. Ayan po siya. Ayun po yung binabaybay nung sapa. Ayan pong side na yan. Yung kanina pong pinakita ko sa inyong video. Ayan, wala po tayong po problemahin talaga dito sa tubig kasi marami po siyang tibig. Yan pong tibig na yan, yan po ay palatandaan na meron pong bukal or mababaw lang po ang tubig niya. Ayan. Ayan. Medyo po, ayan, yan. Nag-slant lang po siya ng konti dyan. Then yan po ay halos kapantayin na po. Nandito po sa may bandang likod, ang medyo pantayin. Yun lang po doon sa bungad. Yun po yung nag-overlooking. Ano po? Ayan po siya. Ayan po ang property.
Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 5.8 hectares, 2 titled, matured Cloa. Then ayan po, medyo po talaga kakaunti na po ang nyog or talagang totally po ay wala nyog. Yun po yung masasabi ko dito sa area. Then with overlooking po siya, may source of water po siya na sapa dito sa loob ng property. Then, ang hardwood po nakita ko lang dito ay ito pong batino. Wala po talaga akong nakitang fruit bearings. May right of way po siya na nasa 80 to 90 meters ang layo niya. Yun nga po kanina. Kausap ko po yung may-ari ng dadaanan. Wala po sa kanyang problema yung kalsada na papunta dito. Dahil pabor nga po sa kanya yung magiging kalsada. Sorry po. Mula naman po doon sa Provincial Road hanggang doon po kanina sa pinag-umpisahanan ko, nasa 2 kilometers po mahigit ang layo niya doon po sa Provincial Road. Ano po? Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po yung about po sa price, mamaya ko na po ilalagay sa details ko. Kakausapin ko po muna yung may-ari para po tayo ay sure po dito sa property na to. Kasi talaga minsan po ay hindi po natin maiwasan na tayo nagkakamali. Kakausapin ko po muna siya about po sa presyo. Ano po? Ang lawak po ng property is 5.8 hectares. 2 title. Okay po, thank you po for watching.